So this topic is about passing structures as parameter. So something ato ang structure ipasa nato siya ngadto sa parameters. So ang parameters meaning mao nato ang functions. So therefore naa na tay structure, naa na sad tay functions. So passing structures in C language. So is useful when you need to perform operations on the structure's data or modify its members within a functions. So by passing structures to function, you can encapsulate related operations and make your code more modular and organized. So meaning ang encapsulated is something makagroup ka sa tanan imuhang task na related sa ato ang structure into separate functions. So something for example na tay student. Sa student nato mo nato ang structure. Tapos ipasa ni nato ang ato ang structure ngadto sa parameter. So sa parameter is mao nato ang function. Katong parameter nato kung makahinumdum mo is mao nato ato ang moto siya ang katong inside sa ato ang mga arguments. So mao ni siya ato ang parameter. So, ang inside sa itong parameters matong atong mga argument, katong argument data type and the argument name. Okay. So for example, natay student na structure. So, ipasa ni nato siya ngadto sa either na function. Ang kanina na function is to input the data, to input the student data, tapos nasa tay another function. Ang kara na siya na part is to display ang student data. Tapos nasa another function for calculate the student data. So mana siya ang meaning sa encapsulate is something naka-group siya na related siya sa tong structure into a separate functions. So para something na mas dali masabot ang ato ang code. So make your code more modular and naka-organize siya. So, mana siya ang paggamit nato sa to ang structure na ipasa nato ato sa function or the parameters. Passing structures by value. When you pass the structure by value, a copy of the entire structure is made and passed to the functions. So any modification made to the structure within the function will not affect the original structures in the calling code. So something, ang kana siyang passing structure by value, ang flow na niya, if ikaw na kay original value, for example, imong original value na form. So inside sa form is na name, age, gender, unsa ba na mga info, mana imong form. Tapos, imo na siya ipa-photocopy, ipasa nimo nga to sa imong mga kaila. So, ang katong mga kaila is pwede sila maka-fill up. So, something, ang form is na modified na, nabutangan na nila og mga value. Pero, ang output ana sa tong passing structure by value is ang katong mismo original lang. Which is, ang katong form na naay name, age, gender is mao lang siya, wala pa siya na modified. So, mara to ihang output. So, mana siya ang flow sa passing structure by value. So, something in an iyang buhat. So, natay structure point. Tapos, ang members of the structure point which is ang integer x and y. So, meaning mao na ito ang element or member. Tapos, natay modify. Modify point. Mao na ito ang parameter. So, struct point p. Tapos, natay main function. Ang sa modify point nato, ang iyang kuan is ibutang nato ang ato ang argument p which is ato ang variable sa ato ang structure point.
px, then p dot y. So, structure point which is mo na to ang instances. So, meaning, ang ato ang P is related siya sa ato ang structure point. Okay. Tapos, P dot x, meaning, ang ato ang variable na P is iya mo gusto siya mo access sa member sa ato ang structure point. Pag-abot sa main function, makita ninyo diri niya ang structure point, nag-call siya or nag-instance siya sa ato ang structure point sa ato ang variable na my point. So, meaning, ang ato ang my point is related na siya sa structure point which is na siya member na x and y. Okay. So, ang kaning ato ang my point, ang kaning ato ang variable na my point, na siya value na 5. So, meaning, ang kaning my point, diba, ang my point na to is related sa structure. So, meaning, ang kaning value na to is mauna ni siya value sa to ang member na x and y. So, since naanatay value sa to ang structure point, so, ang kaning my point na to, ipasa ni na to nga to sa modify point which is iyang gitawag nara. So, ang para makagusto ta ma-modify nga to ang value sa to structure mo to nga to siya itawgo na to ang i-create na to na modify point by value which is ito ang function. So, iyang gitawag. Again, gitawag niya si modify point by value. Tapos, ang inside sa to ang parameters sa to ang function is gibutan niya si my point which is ang my point na related siya sa to ang structure point. So, ang value to sa my point is x and y which is 5 and 5. So, ibutang na diri. So, ang ari na part is to change or to modify the value of our structure. So, ang ato ang structure point, so ang value na to structure point, di ba, member na to sa structure point which is x and y. So, meaning 5, 5, which is mo nagikan sa to ang my point. So, ang variable na to na p, i-access na ko na to si structure point which is ang x, member. So, iyang gusto na si p da kuno, i-access na to si x, member, nibutangan na to og value natin. Tapos, sa p, ang variable na to na p, gusto siya mo-access sa member sa to structure point na y. Tapos, butangan ako ng niya og value na 20. So, dapat punta, ang iyang output ani, diba, diri, iyang yung tayo output diri is modified form, x is equal 10 and y is equal to 20. Pero, nga nang wala man siya na change ang ito ang value. So, mama na siya ang flow sa ito ang structure by value. Ang iyang gawas o iyang output ana is ang mismong original value sa to ang structure kung mauna iyang flow. Dili siya pwede maka-modify sa to ang structure value. So, unsa may buhaton para maka-modify ta sa to ang structure value, ato siya ipasa, diba? So, ang atong buhaton ana, instead value, mugamit na ta og references. So, mana siya ang passing structures by references. So, to modify the structure's member within the functions and have the changes reflected in the calling code, you can pass structure by references. So, by passing a pointer to the structures, you can directly access and modify the original structure within the function. So, meaning, ana, para maka-modify ta sa to ang values itong structure na to sa ipasa na to sa katong parameters, mugamit na lang ta og pointer. Okay, so ang ato ang structure, i-point na to siya nga to sa ato ang ipasa para ma-change niya ato ang value or maka-modify siya sa ato ang value sa ato ang structure. Okay, so meaning something main ano na. So kung kaganina diri gibawa siya, mamaya to ang katong by value. Diri na part is ang value. Tapos, diri is ang reference na. So, kung kaganina nakakita mo diri sa to ang parameters sa to ang modify by point by references is wala siya
point. So meaning sa diri sa to ang references diri is i-point daw na to ang structure point to P. Okay. So ang structure point i-point ni nato siya ngadto sa to ang variable na P. Okay. So diri sa atong structure point again na x and y. X and y lang. Taon na to. Tapos, sa modify by point, so kung nakita ninyo diri is, sa value na to kaganina, nagamit siya og point lang, dot. Pero sa references, mo gamit ta og arrow. Mao na siya ang ato ang reference. Kana. So, dili na dot atong gamiton. Instead, mo gamit ta og arrow. Tapos, sa main function is same lang. Same na siya og structure point my point. Tapos, my point, i-hatagan na rin og value na 5, 5. Tapos, makita ninyo diri sa parameters, di ba? So, nanatay 5, 5. So, ang structure point is to nag-instance siya sa itong variable, which is ang instance is ito ng my point. So, meaning, ang ato ang my point is related na siya sa ato ang structure point. Kung unsa na to sa structure point, mao sa ato ang maka-access sa ato ang my point. So, unsa na to sa structure point na member which is x and y. So, meaning, ang ato ang my point related siya sa struct point which is na member na x and y. So, naghatag siya og value sa itong my point which is 5, 5. So, it means, ang ato ang value na to sa structure point na x is 5, then the y is 5. Ganina. Okay. Tapos, so, nanatay value sa to ang structure point which is 5 and 5. Tapos, ato na siya ipasa nga to sa ato ang parameters which is mga na to ang functions. So, nagamit ta og ampersand means to address. So, meaning, ang ato ang my point na structure is ato siya i-address nga to sa to ang i-modified na references. So, pag abot na ni diri, so, modify structure point which is mauning structure point na anamatay value na 5, 5 which is gikan ni diri sa to ang address na and my point. Kana. Tapos, kumana na, ang ato sa modify point, kaya ito siya gitawag, which is na ang size ato ang parameters na ang argument na structure point, which is ang structure point is, which is ang point P, which is related siya sa structure point. Kung unsay na ay value diri sa structure point, which is 5, 5, mausad ato ang ibutang diri sa P. So, ang P daw kuno, iya i-reference or to access the x, which is ang value na to sa x and y, di ba? Ang x and y which is gikan sa start point. So, ang sa may value na to sa x which is 5. So, ang instead na ang p da kuno, i-point na to ang x na 5, ihimo na siya og 10. Then, ang p na to na i-reference na to siya sa y, which is ang value na to sa y na, di ba, reference which is ang 5. O sa gikan. Reference man. So, ang reference is kung sa gikan. So, ang gikan na to sa y, which is kaganina is value na 5. So, ang value na to sa y is 5. So, ang p da kuno na reference na to, reference to y, ihimo da kuno og 20. So, therefore, if i-print na to siya sa modified point, kanisiya na part is mo gawas na ihang tinuod, magawas na ang value na na-modify na niya ang x and y. So, mano siya ang flow sa passing structure by reference. If ikaw gusto ka na dili ma-change ang imuhang original value sa something imuhang button is to
gamit ng kasadat is to access lang. Okay, so imo kung ang P daw kuno i-access ang X, which is ang value niya is P, so to access lang. Okay, so reference nimo, ang imong reference diri is X and Y. Pero ang value nato sa reference na X and Y is 5, 5. Pero gusto nimo siya i-change into value. So ang reference nimo na X, mahimo na siya value na 10. So mano siya ang flow sa value and reference. So, ang value is dili maka-change sa original na value. And then, ang reference, maka-change siya ang value gamit ang point by referencing.